Good morning po. Pwede po tayong makaupo at makapagsimula sa ating panambahan. Muling paalala lang po sa ating mga cellphone na kung wala naman po tayong inaasahan ay pwede natin i-silent o i-off ang ating mga cellphone. Puspusin po natin ang oras na ito, ang ating buhay para sa pagsamba sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang sabi po ng mga awit, O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Awit 96, talata 7. Tayo na at lumapit sa trono ng Diyos na dakila at ialay natin ang isang pagsambang taos-puso. Salubungin natin ng mainit na palakpak ng papuri ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Mga minamahal, sumandali tayong manahimik at ihanda natin ang ating puso sa pagsamba sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Buong puso natin purihin ang Panginoon sa kanyang kabanalan, sa kanyang pag-ibig na walang hanggan. Sa panahong ito ng mahal na araw, alalahanin natin ang dakila niyang pag-ibig na hinandog niya ang kanyang bugtong na anak upang makapagligtas na tagapagligtas natin sa ating mga kasalanan. Gunitain natin ng may lubos na pagpapalaga ang tiniis na hirap ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang madala tayo sa kaliwanagan at katwiran. Sa sandaling ito ng ating pagsamba, masumpungan nawa ng Panginoong Diyos ang kadalisayan ng ating puso upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang banal na presensya. Niyayang ko po kayong tumayo ang lahat sa pag-awit ng himno ng pagsamba, papurihan ang Diyos. Sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang banal na kop. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ang Diyos at
natin ang sagutan ng panawagan sa pagsamba na sinipi sa awit 95, talata 1 hanggang 3, 6 hanggang 7. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublian natin kalakasan. Kapatiran, Tayo ay lumapit sa kanyang harapan, may pasasalamat. Siya ay piliin ng mga magiging mahiwag at galak. sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang hari, higit kanino man na binabatala. Kapatiran, tayo pong lahat, siya ang ating Diyos, siya ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupaya tayong inaalagaan, ang kanyang salita ay ating pakinggan. Patuloy po natin papurihan ang Diyos ng mga, mula sa mga awit na papuri at pagsamba. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po nating awitan ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon, ang ating dakilang manunubos, dakilang tagapagligtas, na siyang maghahari magpakailanman. Bagong umaga, pagkakataong purihin ka. Bagong pag-asa, dulot ng iyong grasya at biyaya. Pagkat tanging ikaw, Panginoon, magpakailanman, ikaw ang manilikha, ang manunubos ng sanlibutan. Jesus, Panginoon, dinadakila ka ng iyong nilikha. Jesus, Panginoon, karapat-dapat na sambahin at purihin ang iyong kalakasan, ng iyong kapurihan, ng iyong kabutihan. Walang papantay sa iyo, kagandahan sa iyo, katapatan sa iyo, kabanalan sa iyo, pangalan ni Jesus. Di matatapos aming papuri at pag-awit, di matitinag dahil ikaw lamang hari. Pagkat ikaw, Panginoon, pagkat tanging ikaw, Panginoon, magpakailanman, ikaw ang malilikha, ang manunubos ng sanlibutan. Jesus, Panginoon, dinadakila ka ng iyong nilikha. Jesus, Panginoon, karapat-dapat na sambahin at purihin ang iyong kalakasan, ng iyong kapurihan, ng iyong kabutihan. Walang papantay sa iyo, kagandahan sa iyo, katapatan sa iyo, kabanalan sa iyo, pangalan ni Jesus. Ang iyong bawat likha nananatili dahil sa iyong biyaya. Sa naisin mo, para sa iyo, ngalan at kapurihan. Jesus, Panginoon, dinadakila ka ng iyong nilikha. Jesus, Panginoon, karapat-dapat
na sambahin at purihin Jesus. Panginoon, dinadakila ka ng iyong nilikha, Jesus. Panginoon, karapat-dapat na sambahin at purihin ang iyong kalakasan ng iyong kapurihan ng iyong kabutiang walang papantay sa iyo, kagandahan sa iyo, katapatan sa iyo, kabanalan sa iyo, pangalan sa iyo, kalakasan ng iyong kapurihan ng iyong kabutiang walang papantay sa iyo, kagandahan sa iyo, katapatan sa iyo, kabanalan sa iyong pangalan, Jesus. Maaari na po tayong makaupo at samahan niyo ako sa aking panalangin. Ayon sa awit 51, talata 7 at 9, ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawa masamay pawiin. Tayo po'y manalangin. O banal at maawi na Ama, sinasamba ka namin ngayon. Ikaw ang Diyos na nag-iisa, nakapaglinis ng puso ng tao. Pinupuri ka namin na ikaw ay mas maputi kaysa sa nyebe sa iyong kabanalan. Subalit nais mong ibahagi ang kadalisayan mo sa amin. Sinasamba ka namin bilang Diyos ng awa na hindi katulad ng mundo. Dahil hindi mo kami iniwan o iniwanan ng mantsa ng aming kasalanan, kundi gumawa ka ng paraan upang kami ay malinis. Diyos, karapat-dapat ka sa lahat ng papuri, dahil ikaw ay ganap na banal at walang hanggan kung magbigay. Hugasan mo kami, O Diyos, kami ay magiging malinis. Hugasan mo kami at magiging maputi pa sa nyebe. Panginoon, lumalapit kami sa iyo na kinikilala ang aming karumihan. Hindi namin kayang hugasan ang aming sariling kasalanan. Hindi namin kayang ayusin ang malalim na mansa sa aming puso. Humingi po kami ng kaluguran mo sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ng aming Panginoong Hesus. Kaawaan mo po kami ng buo mula sa aming paglabag. Let us hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Ama, kami ay inaamin po namin ang aming mga kasalanan na nagdala ng kapigatian at pakiramdam ng paggawasak ng aming kaluluwa at nadurog sa ilalim ng bigat ng aming pagkakasala. Kami po ay humingi ng pagpapanumbalik ng kagalakan, ang kagalakan na nagmumula lamang sa kaalaman na kami ay pinatawad mo na. Hide your face from our sins and blot out all our iniquities. Panginoon, alam naming nakikita mo ang lahat ng bagay, ngunit kami ay nananawagan na sana'y alisin mo po ang aming mga kasalanang nagawa at burahin ang mga ito mula sa iyong talaan. Huwag mo po kaming hatulan ayon sa aming mga pagkakasala, kundi ayon sa iyong mahabaging awa. Create in us a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within us. We thank you for your faithfulness to forgive and cleanse. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Awitin po natin himno ng pagdugon. Tanging Diyos ni Kristo. Tanging ang dugo ni Kristo.
Aanyahan ko po ang mga Sunday School children at kanilang mga teacher sa harap at sama-sama tayong manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa mga oras na ito. Ikaw lamang ang nais naming may taas sa lugar na ito, O Diyos. Kaya naman patuloy naming dinudulog sa iyo ang mga batang ito, O Diyos. Dalangin namin na samahan mo sila sa kanilang pag-aaral ng iyong mga salita, na kung saan ang mga salita mo, Panginoon, ang siyang magpapatibay at magpapalago ng kanilang pamumuhay, spiritual at relasyon sa iyo, Panginoon. Dalangin ko nga po na bigyan mo sila ng karunungan na hanggang sa kanilang paglaki ang mga salita mo ay maghari sa kanilang buhay. Dalangin din namin sa mga guro na mayahan sila, Panginoon, ang pagtuturo nila sa mga batang ito at kung paano mapangalagaan ng higit ang mga batang ito, O Diyos, na lumaki sila ng mabuti ayon sa salita. I-bless mo ang buhay ng mga guro na ito, O Diyos. Salamat po sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y tumayong lahat bilang pagpaparangal sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabayang pagbasa mula sa Hebreo, Kapitulo 4, 14 hanggang 16. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang katulad natin ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang abag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Awitin po natin ang salita ng buhay. Salita ng buhay, buhay at kaligtasan ay akin ang luburan. O kay gandam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inang ng salita
maaari na po tayo makaupo lahat. Mga minamahal, sa sandaling ito, patuloy nating papurihan ang Panginoong Diyos sa buhay ng ating mga elders na nagbabahagi ng salita ng Diyos para sa ikalalago ng ating pananampalataya. Sa umagang ito, pasalamatan natin ang Diyos sa buhay ni Elder Byron Gatchalian na magpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Puri ng Diyos. Morning po. Maliwanag po ba ang aking boses? Naririnig naman po. Thank you, Kuya Fred, sa pagpapakilala. Ako po ay naniniwala na tayo ay nasa ikalawa sa huling linggo ng pagtalakay natin sa ating tema para sa unang quarter ng taon na ito. At kung mapapansin ninyo, ang tema natin ay paulit-ulit, ito ay ang true and better. At sa mga nakaraang mensahe na inyong narinig, na-present po sa atin ang si Jesus bilang true and better sacrifice, temple, and everything. Pero ngayon po, sa umagang ito, ay sabay-sabay po natin pag-aralan at tingnan natin kung si Jesus bilang true and better intercessor para sa atin o tagapamagitan natin. Si Jesus, ito po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Si Jesus ang ating dakilang tagapamagitan. At tulad po ng ating binasa, ito po ay hango sa Hebreo 4, talatang 14 hanggang 16. Ngunit bago po tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating sama-samang pag-aaral ngayong umaga, nais ko lamang pong ibigay sa inyo o ipakita sa inyo ang pagbubuod ng ating po mga pinagdaan ng pag-aaral. At kasi nais kong establish sa bawat isa yung kahalagahan ng bakit nagiging mas mainam ang totoo at mas mainam ang ating Panginoong Hesus kung iahambing ito dun sa mga nakikita nating hindi sapat o ito ay pansamantala lamang na mga gawain na kabilang na may kinalaman sa ating pananampalataya. Nais ko pong ipakita sa inyo ang paghahambing mula sa gawain ng isang Levitikong punong pari. Maliwanag po ba? Ayan. Totoo nga na maliit pala talaga pag nandito. Na paghahambing sa Levitikong punong pari kung saan gumaganap ng pansamantala at hindi pangmatagalang gawain o role ng isang high priest, at ihambing natin ito sa ating Panginoong Hesus na siyang ating dakilang punong pari. Ang paghahambing pong ito ay nagmula sa Hebreo Kabanatang 7 mula sa talatang 23 hanggang 27, maging sa Kabanatang 9 mula talatang 11 hanggang 14. So makikita po natin diyan, unang-una, sa Levitikong punong pari, ito ay ang gumaganap sa unang tipan. Ito po yung unang pakikipagtipan ng Diyos at ito yung bahagi ng mga regulasyon, ng mga batas na ibinigay ng Panginoon kay Moses upang gampanan ng mga angkan ng mga Levitiko. At ito sa kanila binigay yung duties and responsibilities bilang mga punong pari para sa bayan ng Israel. Unang-una, kung titingnan natin sa Levitikong punong pari, marami dahil namamatay. Ibig sabihin, marami ang gumaganap bilang punong pari sa buhay ng bayan ng Israel dahil namamatay kung sino man ang na-assign na maging punong pari, hindi rin pangmatagalan ng buhay niya. Siya ay namamatay, kaya sila ay pinapalitan. Ngunit sa isang banda, sa paghambing kay Jesus na ating punong pari, siya ay nag-iisa at buhay magpakailanman. So nakikita po natin yung difference, At makikita din natin dyan bilang bahagi ng pagpapaliwanag na ang lahi ng Levitiko ang siyang lamang pinagbigyan ng inutasan ng ating Panginoon na sa kanila nagmumula yung pagganap bilang punong pari.
Pero ang nakakapagtaka, kaya natin sinasabi na ang ating Panginoong Hesus ang nag-iisa at buhay magpakailanman, ang ating Panginoong Hesus ay hindi nanggaling sa lahi ng Levitiko. Ang ating Panginoong Hesus ay nanggaling sa lahi ng Juda. At wala tayong mababasa sa banal na kasulatan na sinabi ni Moses na manggagaling ang sa lahi ng Huda ang pagganap bilang punong pari. So doon pala nakikita na natin ang pagkakaiba. Pangalawa, sa lahi ng Levitikong punong pari, pansamantala at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan dahil nga po sila ay namamatay. Pero si Jesus na ating dakilang punong pari, siya ay pirmihan at walang katapusan. So ang sarap po isipin, ano? Kung kitang-kita dito yung pagiging temporary at pansamantala at hindi sapat na paglilingkod ng isang Levitikong punong pari. Pero sa isang banda, ang ating Panginoong Hesus bilang ating dakilang punong pari, siya ay pirmihan at walang katapusan. Pangatlo, sa Levitikong punong pari, sila ay makasalanan at nag-aalay ng handog para sa kasalanan nila at maging sa kasalanan ng iba. Ngunit sa isang banda, inahambing natin sa ating Panginoong Hesus, siya ay isang banal, walang kasalanan, inalay ang sarili para sa kasalanan ng iba. At kung iisipin natin at pag-aaralan natin ang paghahambing na ito ang pinakapuso ng pagganap ng ating Panginoong Hesus bilang punong pari. Ang pag-aalay niya ng sarili niya para sa kasalanan ng iba. Gayon din naman sa Levitikong punong pari, kailangang mag-alay ng handog araw-araw, no? Pero kay Jesus na ating dakilang punong pari, minsan lang nag-alay pero ito ay para sa lahat. Kasi ang Levitikong punong pari, every time na mag-aalay siya, pupunta siya sa tolda o sa tabernacle na ginawa lamang ng tao, araw-araw pumupunta siya doon at nag-aalay siya ng dugo ng mga hayop para sa kasalanan ng tao at sa kasalanan niya. Pero ang ating Panginoong Hesus bilang ating dakilang punong pari, minsan lamang niya inalay ang kanyang sarili at ito ay para sa lahat at ito ay sapat na para sa lahat. Sa Levitikong punong pari, ang ginagawa nila tulad na aking nabanggit, nag-aalay ito ng mga dugo ng hayop para hugasan ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay inalay ang kanyang sarili. Kaya nga ang tinatawag natin ang ating Panginoong Hesus na the Lamb of God who takes away the sins of the world. No? Yan po ang titulong kinakabit sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At ang panghuli, ang mga Levitikong pari ay pumapasok sa dakong kabanal-banalan. Kung aware po tayo na yung tabernakulong inuutos kay Moses ng Panginoon na itayo niya, so may dalawang chamber po yon, dalawang compartment ko tinatawag. Yung una, yung the most holy place, tapos yung susunod, yung pinakadulo ay the Holy of Holies. Dun sa section ng the Holy of Holies, wala pong nakakapasok doon malibang ang punong pari. At kapag pumasok yung punong pari po doon, hindi siya pwedeng magtagal po doon kasi mamamatay siya. Kasi kinikilala na yung the Holy of Holies, the most holy place doon sa tabernakulo, nandoon ang presensya ng Diyos. Kaya alam naman po natin na kahit na hindi nag-exist yung ganong pangyayari, alam naman natin na walang makatatagal na humarap sa Diyos dahil ang sino mang makakita, maging sa mukha ng Diyos ay mamamatay. Pero ang ating punong pari, walang ibang kundi ang ating Panginoong Hesus, siya ay pumasok sa dakong kabanal-banalan pero hindi sa tabernakulong gawa ng tao. Pero siya ay pumasok sa dakong kabanal-banalan na kung saan ito ang permanenteng tabernakulo ng Diyos at ito ay yung sa langit. At ang presensya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang dugo. So, ito ang nagbigay ng karapatan para sa ating Panginoong Hesus na pumasok sa permanenteng tabernakulo dahil inaalay niya ang sarili niyang dugo. Hindi katulad ng mga Levitiko na ang inaalay ay ang dugo ng mga hayop. So sa paghahambing pong yan, ako po ay umaasa na sa mga sandaling ito
ay nabibigyan na tayo ng kaliwanagan sa pagganap ng ating Panginoong Hesus bilang ating dakilang saserdote, bilang ating punong pari, at bilang ating dakilang tagapamagitan. Ngayon, sa aklat ng Hebreo, ang maiakda nito, marami po itong iba't ibang tema. Kung ating pong babasahin ang buong book ng Hebreo, marami po itong tema. Iba-iba ang pinipresent na ito. Ang una, pinapakita sa aklat ng Hebreo ang superiority ni Kristo o yung pagiging pinakamataas niya sa lahat. At sa aklat ng Hebreo ay pinapakita rin kung paano ang kahalagahan na tayo ay magpakatatag sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok o mga kahirapan na ating hinaharap. Sa aklat ng Hebreo, nagbibigay ito ng encouragement para sa bawat isa na magpakatatag at magpag-persevere tayo sa ating pananampalataya. Pero sa lahat ng tema sa aklat ng Hebreo, iisa lamang ang pinag-uugatan nito. Ito ay walang iba kundi ang katuruan na si Kristo, ang anak ng Diyos, ay naging ating punong pari. At sa pagiging isang punong pari, ay inalay niya ang kanyang sarili bilang sakripisyo, bilang handog, minsan lamang at sapat sa lahat, at siya ang ating naging dakilang tagapamagitan. Yan ang pinakabuod ng tema ng aklat ng Hebreo. Kaya ngayong umaga, base sa ating teksto na pag-aaralan, maaring ito ang tanong na maaring nating sagutin. At ako'y umaasa na sabay-sabay nating tatangkain nating o susubukan nating sagutin ang tanong na ito para sa ating sabay-sabay na pag-aaral. Ito po ang tanong siguro marahil sa atin base sa ating narinig na pag-aralan sa pagsisimula ng ating pag-aaral ay ang tanong na sa papaanong paraan pinatutunayan ni Jesus na siya ang ating dakilang tagapamagitan. Sa papaanong paraan pinatutunayan ni Jesus na siya ang ating dakilang tagapamagitan. So unang-una, pinatutunayan ni Jesus na siya ang ating dakilang tagapamagitan dahil pinatatatag ni Jesus ang ating pananampalataya. Bigyan pansin niyo po ang unang bahagi ng teksto ng tekstong 14 sa kabanatang 4. Sinasabi po doon, dahil meron tayong dakilang punong pari na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Alam ng Panginoong Hesukristo ang kahalagahan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan nito, ang pananampalatayang ito ay natamo natin ang kaligtasang kanyang handog. Inalay ni Jesus ang kanyang sarili bilang handog upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan at nagbibigay ng katiyakan para sa atin sa isang buhay na walang hanggan. Layunin din ng ating Panginoong Hesus na magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at hindi panghinaan ng loob nang sa ganon kalakip ng buhay na walang hanggan na resulta ng ating pananampalataya ay matamo din natin yung mga gantimpalang kalakip na ito. Ang tanong marahil sa atin, sa papaanong paraan pinatatatag ni Jesus ang ating pananampalataya. Unang-una, tulad po ng aking nabanggit, makikita po natin sa unang bahagi ng talatang 14 ay nabanggit po doon na bilang punong pari, pumasok na si Jesus sa kalangitan. So maaaring nating sabihin na una, sa pamamagitan ng kanyang kinaroroonan. Sa pagsisimula kanina, dun sa huling bahagi ng ating pinesent na pag-aaral ng paghahambing bilang sa Leviticong punong pari at sa kay Jesus na ating dakilang punong pari, ay natunghayan natin doon yung sa bandang huli, yung pinakahuli, yung sinabi kong nabanggit ko na ang Leviticong pari ay pumapasok sa isang tabernakulong gawa lamang ng tao. Pero si Jesus ay pumasok sa isang tabernakulo na kung saan ito ay permanente. Sinasabi sa Hebreo, Kabanatang 24,
na si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan sa atin. So ano pong implikasyon nun? Ang pagpasok ni Jesus sa langit at sa harap ng Diyos ay nagdadala sa Kanya sa isang posisyon na kung saan walang limitasyon ang pagganap niya ng tungkulin bilang ating tagapamagitan. So, makikita natin yung bang pagkakaupo ng Panginoong Yesus kasi mayroon po mga pananaw at mayroon din naman, matutunghayan nyo doon sa Hebreo 8, talatang 1, nababanggit po doon na sa pagpasok ni Jesus sa langit, siya ay umupo sa kanang bahagi ng Diyos. Pagka meron po kasi mga pananaw na pag umupo ka, pagka ikaw ay nasang kanang bahagi lamang ng may kapangyarihan, ito ay nagbibigay sa iyo ng ano po 'yon. Parang secondary ka lang, mahina, pangalawang second in command ka lang. May pananaw na ganoon na parang sinasabi, kung si Jesus ay umupo sa kanang kamay ng Diyos, hindi ba siya naglalagay sa isang posisyon na mas inferior siya kaysa sa Diyos mismo? Pero hindi po ganoon ang ibig sabihin nun dahil yun po ay pananaw lamang ng mundo. Dahil ito po ay mga pananaw lamang na tinitingnan ang posisyon ni Jesus na para bang alalay lamang o pangalawa sa pinakamataas. Dahil sinasabi sa Hebreo 1, talatang 3, pagkatapos ng linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan na makapangyarihan doon sa langit. Ito ay masasabi natin na pananaw lamang ng mundo kung saan umiiral ang yung tinatawag nating hierarchy, di ba? Ito very applicable ito sa militar, mga second in command, mga ranggo o pinatutupad tulad sa militar. Ngunit sa doktrina ng Trinity o sa doktrina ng Triunity, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo, sila ay iisang Diyos at na may tatlong persona. Iisang Diyos pero may kanya-kanya silang ginagampanan, pero hindi ibig sabihin na kung si Kristo ay umupo sa kanang bahagi ng Diyos, ito ay nagpapababa sa kanyang tungkulin. Ang pagiging bahagi ni Kristo sa doktrina ng Trinity, ito ay hindi nagpapabawas ng kanyang kapangyarihan. At ito ay makikita niyo sa Isaiah 42 verse 1, sa Isias 48, talatang 16, at sa Bagong Tipan sa Mateo 3, talatang 17. Yung pag-aaral tungkol sa doktrina ng Trinity ay sasantabi muna po natin dahil ito ay malalim na pag-aaral. Pero dahil for the sake ng ating tema ngayong umaga, ang nais muna natin bigyang pansin ay ang ministeryo ni Jesus bilang anak ng ating Diyos na ating tagapamagitan. Ang pag-upo sa kanang kamay ng Diyos ay hindi nagbibigay ng limitasyon kay Jesus. Bagkus para lumapit sa Ama, bagkus ang pinapakita nito ay yung bukod tangi o yung unique na relasyon niya sa Ama na kung saan anumang oras ay pwede siyang lumapit at maging ating tagapamagitan. So, kung tayo man bilang mga pinili, tinawag, binanal ng Diyos, kung bawat isa sa atin taglay ang pananampalataya kay Kristo at nalalaman ng Panginoon na tayo may mga pinagdadaan ng pagsubok, lalong higit sa mga bagay na humahamon sa ating pananampalataya, tayo ay makaaasa na anumang oras tayo ay ipinanalangin ng Panginoong Hesus at tayo inalalapit sa Ama upang matulungan tayo mapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok na nararanasan natin. Sa paghingi ng tulong sa kapatawaran sa ating mga kasalanan at iba pa. Sa Hebreo 5, talatang 5, sinasabing gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging punong pari. Ito ang nagtakda sa ating Panginoon para marating niya ang posisyon niya bilang ating tagapamagitan. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. At ito ang magdadala sa atin
sa pangalawang sa pangalawang punto, sa ilalim ng unang punto na ating pinag-aaralan, sa ikalawang bahagi ng talatang 14, ito sa pamamagitan ng kapangyarihan, pinatatatag niya ang ating pananampalataya. Ang titulo ng pagiging anak ng Diyos, ang pagiging anak ni Kristo, ay hindi lamang nagdulot ng malalim na relasyon niya sa Ama. Ang pagkakaupo niya sa kanan ng Diyos ay nagbibigay din sa kanya ng kapangyarihan. Ito naman ay binigyan diin ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa iglesia ng Efeso. Ito ay matutunghayan ninyo sa kabanatang 1 mula talatang 18 hanggang 23. Inilahad ni Apostol Pablo na hindi lamang kung gaano sa kagawang pagpapala ang inalaan ng Diyos sa kanyang mga banal, ngunit maging ang di masukat niyang kapangyarihan na muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. So, sa ilalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. So, by virtue of that letter ni Pablo sa Efeso, ini-establish ni Pablo na ang kapangyarihan ni Kristo bilang anak ng Diyos ay nandoon. No? Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ito din naman ay pinatatata at sinusuportahan, kung babasahin nyo, yung unang kabanata ng Kolosa, ay dito nyo rin makikita kung gaano yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos kay Kristo bilang kanyang anak. Kaya't kung tayo'y nanghihina sa ating pananampalataya, sa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus, ay kaya niyang pakilusin ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng kanyang mga pinili, hinirang at binalal at sa katuparan ng kanyang layunin. Kaya ito yung madalas nating, kapag tayo may pinagdadaan ng pagsubok, ito yung madalas nating kiniklaim na pangako, no? Yung Romans 8:28. No? Yung bang lahat ay pinakikilos ng Panginoon, lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ay pakikilusin niya para sa ikabubuti ng kanyang mga binanal ng pinili at ito ay sa kalwalhatian ng kanyang bilang ating tagapagligtas. Ang kapangyarihan na nag-upo kay Kristo sa kanan ng Diyos sa kalangitan ay siya ding kapangyarihan na mag-iingat at magpapatatag sa ating pananampalataya. Sabi nga, the power that raised Christ from the dead is the same power that will work in you. Sigurado yun. No? Yung kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoong Jesus, yun din ang kapangyarihan na kumikilos sa ating buhay, lalong higit bilang matulungan tayo mapagtagumpayan natin anumang pagsubok sa buhay. Kaya ang paalala sa atin ay huwag tayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa atin. Magtiis tayo upang masunod natin ang kalooban ng Diyos dahil bakit po? Dahil sa Hebreo Kabanatang 10, 35 hanggang 38 ang sinasabi, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. So magtatanong tayo, bakit gano'n na lang ang pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesus na protektahan ang ating pananampalataya? Dahil ayaw po ng Panginoong Hesus na dumating tayo sa punto na tayo ay kanyang hindi kalulugdan dahil sa pagtalikod natin sa ating pananampalataya. Kung bababasa niyo po ang unang bahagi ng Kabanatang 4, makikita niyo po doon na bakit yung mga bayan ng Israel ay hindi nakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Iisa lamang po ang tema at ang dahilan po nun.
dahil hindi sila nanampalataya. Pinahayag sa kanila ang ebanghelyo, pero hindi nila ito pinakinggan, sinantabi nila ito at hindi nila ito sinunod. Kaya ang kapahingang ipinapangako ng Diyos ay hindi nila nakamtan dahil ang ebanghelyong kanilang narinig ay hindi nila nilakipan ng pananampalataya. Kaya ganoon na lamang ang pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesus na tulad sa atin na inalay niya ang kanyang sarili, ang dugo ni Jesus bilang alay para sa kapatawaran ng ating kasalanan ay tinitiyak at nais niyang tiyakin na tayo ay magiging matatag hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya nang sa ganon hindi tayo parang magsiserve tayo as frustration sa Panginoon dahil tumalikod tayo sa ating pananampalataya. Pangalawa, paano pinatatatag ni Kristo ang ating paano pinakikita ni Kristo na siya ang ating dakilang tagapamagitan? Sa pangalawang punto, pinalalakas tayo ni Jesus sa ating mga kahinaan. So, sa unang bahagi ng talatang 15, yan po ang binabanggit, ang ating punong pari ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sa unang punto, paano po niya nasabi yon? Ito ay dahil ang ating mga kahinaan, alam po ng Panginoon ito. Ito ay kanyang nalalaman. Sa ano pong dahilan? Alam ni Jesus ang ating mga kahinaan, kaya siya ay nakikisimpatya sa atin. Dahil siya mismo ay natukso nung siya ay gawin ang kanyang ministeryo dito sa lupa. Nung siya ay nag-anyong katawan tao, naranasan ng Panginoong Hesus ang matukso. Hindi po ba? Lalong sinasabi doon sa ang kahinaan natin ay hindi lingid sa ating Panginoon. At ito din naman ay sinasabi ni Haring David nang sinulat niya ang awit 103, talatang 14 na nagsasabing, alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Naalala ko po, nung minsan ako ay may nabasang artikulo tungkol sa babaeng nahuling nangalon niya. Alam ko lahat majority sa atin ay pamilyar sa kwentong ito. Ito ay matutunghayan sa Aklat ni Juan, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 11. At sa partikular na pangyayaring iyon, alam po natin na mayroong isang babaeng nahuling nangalon niya sa labas ng templo at kinakaladkad siya ng mga tao, maging ng mga punong spiritual na mga leader during that time at iniharap kay Kristo at sinalaysay ang nangyari. Pero nung sinabi ng anong gagawin natin sa Kanya, Panginoon, bilang ang sabi ng iba ay tinatrap nila si Jesus, huhulihin nila kung ano yung isasagot niya. Pero ano po ang naging tugon ng ating Panginoong Hesus? Lumuhod po siya, di po ba? At mayroong sinulat sa lupa. Sa banal na kasulatan, wala naman pong sinabi kung ano yung sinulat ni Jesus sa lupa. Tapos nung tumayo si Jesus at sinabing, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. At pagkatapos noon ay isa-isang nag-alisan yung mga tao. Pagkatapos ng sabihin ni Jesus noon, muli siyang lumuhod, sumulat sa lupa, at pagtayo niya, yung babae na lang ang nakita niya. At sinabi niyang, babae, nasaan ang mga umaakusa sa iyo? Na wala na po sila, Panginoon. At ang sinabi ng Panginoon, maging ako ay hindi kita akusahan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Yung sinabi ng artikulo na yun, ang dahilan kung bakit sumusulat ang Panginoon dun sa lupa, yun ay pagpapakita ng kahinaan dahil sinasabi doon na yung lupa ang sumisimbolo ng ating pinanggalingan. Na yung lupa ang nagpapakita na tayo ay mahina. Ang sabi, from dust we came from and dust we shall return. So yung pagkakahawak, yung koneksyon ng kamay ni Jesus doon sa lupa, ang nagpapakita, nagpapaalala kay Jesus na mahina
tunay na mahina ang mga taong ito. Pero dahil sa kabila ng kahinaan na yon, hindi ito naging daan para magbigay ng hatol ng Panginoon, kundi sa halip pagpapatawad at hindi condemnation ang binigay ni Jesus. So, tulad ng pagganap ng isang punong pari, si Jesus bilang ating dakilang saserdote ay mahinahon niya tayong pinakikitunguhan, lalo na't kung tayo'y naliligaw ng landas. Ang pagiging alam ng Diyos sa lahat ay dapat magsilbing pumigil din naman sa paggawa natin ng kasalanan. Ngunit kung tayo'y mahuhulog sa tukso, ito ang magdadala sa atin sa pangalawang punto, sa ilalim ng ating pangalawang punto. Tayo'y itinutuwid niya sa ating mga kamalian. Tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. So yung very familiar sa atin yung event dun sa Matthew 4 kung saan tinukso ng diablo si Jesus. Hindi po ba? 3 beses tinukso ng diablo si Jesus sa Mateo 4, talatang 1 hanggang 11. Unang-una doon, tinukso si Jesus na pagdudahan ang kabutihan ng Diyos sa utos na gawing tinapay ang bato. Kung sa atin, marapatin muna nating ikumpara, ilagay muna natin yung sarili natin doon sa estado ni Jesus. 40 araw kang hindi kumakain at tapos sasabihin sa iyo, gawin mong tinapay itong bato. Di ba't napakadali para sa atin na patulan yung offer na yun? Pero sa utos na gawing tinapay ang bato, ang implikasyon na inihaharap ng diablo kay Jesus ay walang pakialam ang Diyos sa pisikal na pangangailangan ni Jesus, ni Kristo. Huwag nating kalilimutan, nung nangyari ang panahon na yon, ang ating Panginoong Jesus ay nasa anyong ng tao. Although alam natin na siya ay 100% tao at 100% Diyos. Pero during that time, sa kalagayan ng pagiging isang tao, na ganon ang uri ng temptation na ino-offer ng kaaway. Pangalawa, tinukso si Jesus na pagdudahan ng pag-ibig ng Diyos. Nung subukan niya kung mahal siya ng Diyos, tumalong ka sa pinakatuktok ng templo. At tingnan natin kung sasaluhin ka ng Diyos. Pangatlo at panghuli, tinukso si Jesus na pagdudahan ng katotohanan tungkol sa Diyos. Na ipinangako ng diablo ang isang kaharian na kung saan ang diablo lamang ang kanyang sasambahin. Ngunit alam din po natin ang ending ng istorya na yun. Hindi nagtagumpay ang diablo dahil ipinakita ni Jesus kung ano ang panlaban sa tukso at ano po yun? Salita ng Diyos. Ang tagumpay na ito ni Jesus ang nagpanatili sa kanyang kabanalan at pagiging matuwid kahit na siya ay nasa anyong tao. Naranasan din niya ang hirap na matukso. Kaya nga doon po sa Hebreo, Kabanatang 12, talatang 3 at 4, ay sa ating po mababasa at matutunghayan, yung pinagdaan ng hirap ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Imbang sinabi doon na naranasan nyo na ba na manlupaypay at manghina? Naranasan nyo na ba na tunay na halos sa pag-resist nyo sa tukso ay halos ang pawis nyo ay dugo na? Dahil yun ang naranasan ng ating Panginoong Hesus, lalo na nung siya ay nananalangin sa hardin ng Getsemani, na hinihiling niya sa ating Diyos Ama na kung maaari po ba ay hindi ko na pagdaanan ng saro ng paghihirap na ito. Sa puntong iyon, naroon nararanasan ni Kristo ang tukso na iwan, talikuran, ang kalooban ng Diyos kung bakit at ang pinakalayunin ng Diyos kung bakit siya pinadala dito sa lupa. Pero nagtagumpay pa rin ang kalooban ng Diyos sa buhay ni Kristo. At sa ending ng storya na yun, ang sinabi ng Panginoon, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban niyo, Ama, ang masusunod. So, sa puntong iyon, nakita natin ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus pagdating sa issue ng tukso. Dumating siya sa puntong halos ang pawis niya ay dugo na.
dumating siya sa puntong halos manghina at manglupaypay na siya. Kaya alam ng Panginoon na kung tayo ay dumadaan sa anumang tukso at pagsubok sa buhay, alam na alam niya yung hirap na ating nararanasan. At kung tayo man ay matukso at magkasala, bilang mga anak niya ay makararanas din ng pagtutuwid. Hindi upang panghinaan tayo ng loob, kundi ang disiplina ng Diyos, tulad ng sinasabi sa Hebreo 12, talatang 5 at 6, ang pagtutuwid ay hindi para tayo panghinaan ng loob, kundi ang disiplina ng Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal niya dahil itinutuwid niya ang itinuring niyang kanyang mga anak. So kung tayo man sa mga panahon na ito, hindi ko po alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa, ngunit kung masasabi natin sa ating sarili sa mga panahong ito, alam natin at tayo nakatitiyak na tayo ay nasa proseso ng pagtutuwid ng Panginoon. Ito ang sinasabi sa atin ngayon, huwag po kayong panghinaan ng loob. Dahil ang disiplina ng Panginoon, kung titingnan po natin, iisa lamang po ang katotohanan na nasa likod po niyan. Dinidisiplina tayo ng Panginoon dahil tayo ay Kanyang mahal. Bilang isang mabuting ama na nagdidisiplina sa Kanyang mga anak, wala na pong hinangad ang ating Panginoon, kundi makita ang Kanyang anak, ang Kanyang mga anak na lumalakad sa tamang daan. Dahil ang gusto ng Panginoon ay hindi po tayo mapahamak. Yan po ang dahilan kung bakit may pagtutuwid, may pagdidisiplina tayong nararanasan, lalong higit kung tayo ay nagkakasala. Yung binanggit kanina sa panalangin ni Elder Fred, dun sa panalangin ng pagsisisi, nabanggit niya yung awit 51, dun sa talatang binanggit ni Haring David, nung sinabing, let the bones you have crushed rejoice. Hindi po ba? Let the bones you have crushed rejoice. Ito ay nagpapakita ng imahe sa ating Panginoon ng isang mabuting pastol. Pero tulad po nung nabahagi nung isang beses ni Ate Tay na ikwento niya, nais ko lang po ding ibahagi sa inyo. Bilang isang imahe ng isang mabuting pastol, alam po ba ninyo na kapag sa isang pastol, yung isa sa mga tupa niya ay tinatawag nating pasaway, matigas ang ulo. Ano pong ginagawa ng pastol? Binabalian siya ng paa. Binabalian po siya ng paa. At gagawin, pag binalian siya ng paa, pero igagamutin niya yun. Babalian, maaaring babalutan niya yung binaling paa. At sa panahon na bali yung isang paa ng tupa, yung pastol, kinikerry niya yun, binibitbit niya yung tupa na yun sa kanyang balikat habang siya ay nagpapastol sa ibang tupa. At ginagawa niya yon araw-araw hanggang gumaling yung binali niyang paa. Pero anong kapansin-pansin po sa istorya na yon ay yung resulta ng paggumaling na yung binaling paa. Makikita po natin na yung tupang iyon, pag siya'y nakalalakad na, hindi na siya lumalayo sa tabi ng pastol. Sapagkat natutunan niya na yung dahil sa kanyang pagiging matigas na ulo, ay naranasan mo ang pagdidisiplina. Pero ang kapalit nun ay ang kagalingan at yung paglakad mo na laging kasama mo, yung dakilang pastol. So ganun, kung i-apply natin sa buhay natin yun, kung tayo man ay dumadaan sa disiplina, oo, tunay, masakit. Pero tingnan natin na sa likod na ito, yung pagmamahal at yung laging pagsama ng ating Panginoon, na lagi natin siyang kasama sa anumang oras, dahil yun ang nais niya. No? Huwag tayong mapahamak, kundi mamanatili tayo at maglakad sa isang tamang daan sa ating buhay pong ito. Okay? So, pangatlo at panghuli, at dito po ako ay magtatapos. Pinakikita ni Jesus na siya ang ating dakilang tagapamagitan dahil pinangungunahan tayo ni Jesus na makapasok sa trono ng Diyos. Ito ang sa unang bahagi ng talatang iyan, talatang 16. At sinasabing kaya't huwag tayong mag-utubiling lumapit sa trono, sa trono ng mahabaging Diyos. At sa puntong ating matututunan, ay sinasabing una, tayo ay may katiyakang makakamtan natin ang habag at grasya
habag at grasya ng Diyos. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, pinangunahan niya tayo makapasok sa grasya ng Diyos. At ito po yung sinasabi natin kanina na yung dahil inalay ng ating Panginoon ang kanyang dugo bilang kabayaran sa ating makasalanan. Tayo ngayon, nang inilagay natin ang ating pananampalataya sa Kanya, tayo ngayon ay malayang makalalapit sa grasya, sa trono ng grasya ng ating Diyos, kung saan tayo ngayon ay nakatayo, nakatindig, at hindi matitinag. Dahil kung sa wikang Ingles, pag kinuha niyo po yung kahulugan ng salitang, we are standing in the grace of God, yung standing na yon, ang ibig sabihin po nun ay, we are being immovable, hindi tayo matitinag. Tayo ay nakatayo sa isang matatag na pagkakatayo dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus. Ang pananampalataya ay tiyak na kailangan sa kaligtasan. Totoo po yon. Ngunit, ang grasya ng Diyos at hindi ang ating pananampalataya ang may kapangyarihan na magligtas sa atin at panatilihin ang kaligtasang iyon sa atin. Yan po ang maliwanag at lagi nating pinangahawakan bilang mga reformers, yung Ephesians 2:8 and 9. Ano pong sinasabi? For by grace, you have been saved through faith. Kaya kung maalala nyo minsan, sa pagpapahayag ni Pastor Kokoy, binanggit niya, na yung pananampalataya, that will activate the grace of God for your life. No, para ma-avail natin yung grasya na yon, kailangang ilagay natin yung pananampalataya natin kay Jesus, na siyang nag-alay ng sarili niya para sa ng kanyang dugo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya, ng ating kaligtasan ay hindi kayang ingatan sa pamamagitan ng ating kakayahan. So kaya nga po doon pumapasok yung kailangan talaga natin pumasok sa trono ng Diyos at para ma-avail natin. Dahil kung sarili nating kakayahan, hindi natin kayang ingatan yung pananampalataya na yun. Sapagkat kung gano'n naman po ang mangyayari, ito ay isang pagkutya o paglapastangan sa grasya ng Diyos at papapakita ng kawalan ng tiwala natin sa naisin ng Diyos at sa Kanyang kapangyarihan na ingatan ang ating kaligtasan. Kaya bumabalik tayo dun sa katotohanan, ang Diyos lamang, si Jesus lamang, ang may kakayahan na ingatan ang ating pananampalataya at hindi tayo dahil sa limitado nating kakayahan. Pero ang nais ng Diyos, maingatan yun dahil yon ang naging ticket natin para makapasok tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. At ito po ang isang magandang katotohanan. Sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, ang nagpapatibay sa atin ang sinulat ni Apostol Pablo sa liham niya sa mga Pilipos, Kabanatang 1, talatang 6 na sinabi ni Apostol Pablo na natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ano yun sa English po nun? For I am confident of this, that He who began a good work in you will finish it until the day of Christ. So, magpakatatag tayo mga kapatid sa ating pananampalataya dahil isa ang katotohanan ng si Jesus na nagsimula ng mabuting gawa sa ating buhay ay titiyakin niyang tatapusin niya ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kung saan ang pananampalataya na ating inilagak sa kanyang ginawa ang siyang magsisilbi sa ating makamtan natin ang buhay na walang hanggan, kalakip nito ang mga gantimpalang nakapaloob dito. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang maging kabayaran sa ating kasalanan ay lumikha o nagbukas ng daan para sa bawat isa sa atin. Sa bagong tipan, ito ang tinatawag na the New Covenant. No? Ito ang pinakapuso niya at makalapit tayo sa Diyos. At makalapit tayo sa Diyos. Ang sino mang nagtitiwala kay Kristo, lahat ng tao, lahat tayo nananampalataya, ngayon ay makalalapit na sa trono ng grasya ng Diyos. Makakalapit na sa trono ng grasya ng Diyos nang tayo ay makatanggap ng habag at pagpapala na tutulong din naman sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya
Ito yung pinakapuso ng pagiging si Jesus ng ating dakilang tagapamagitan. Kaya kung iisipin natin, pag pinag-aralan nating mabuti ito, wala tayong magagawa kundi ang tugon natin ay papuri at pasasalamat sa Diyos. Dahil kung hindi gumawa ng paraan ng Panginoon, na gumawa ng panibagong pakikipagtipan o the new covenant, maaaring tayo sa panahon natin ngayon ay nabubuhay pa rin tayo sa lumang tipan, kung saan pakikipagtipan ng Diyos, kung saan ang lahat ay pansamantala lamang, ang lahat ay hindi sapat. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, dumikha ito ng bagong pakikipagtipan ng Diyos para sa kanyang mga hinirang, upang once and for all, sa pamamagitan ng dugo ni Yesus, tayo ngayon ay malayang makalalapit sa presensya ng Diyos at palaya tayo makaka-avail ng grasya ng Diyos because of what Christ died, because of what Christ did on the cross, because of His blood. Okay, so pagsamasamahin po natin ang ating natutunan ngayong umaga. Una, si Jesus, ang ating dakilang tagapamagitan dahil pinatatatag niya ang ating pananampalataya. Natutunan natin na sa pamamagitan ng kinaroroonan ng Diyos at ang kanyang titulo bilang anak ng Diyos, ito ay nagbigay ng dahilan para tumatag ang ating pananampalataya dahil sa kalalagayan niya at sa kapangyarihan niya. Patuloy siyang kumikilos maging sa mga sandaling ito upang patatagin tayo sa ating pananampalataya. Sa pangalawang punto, pinalalakas si Jesus bilang ating dakilang tagapamagitan. Pinalalakas tayo ni Jesus sa ating mga kahinaan. So wag nating kalilimutan na tayo ay alam ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan, lalong higit kung tayo ay dumadaan sa tukso ng buhay, temptation sa buhay, dahil alam ng Diyos na intindihan niya ang ating kahinaan. Pero siya ay dumaan man dito, pero siya ang Diyos na hindi nagkasala. Kaya naglalagay si Kristo sa isang posisyon na siya ang magpatawad sa ating mga kasalanan at magpatuloy na i-restore tayo, disiplinahin tayo para manatili din tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. At pangatlo at panghuli, pinangungunahan si Jesus ang ating dakilang tagapamagitan. Pinangungunahan tayo ni Jesus na makapasok sa trono ng Diyos. Ito ang pinakamagandang nagawa, resulta ni Jesus bilang ating dakilang tagapamagitan. Ngayon, malaya na tayo makakapasok sa trono ng biyaya ng Diyos. Dahil kung matatandaan ninyo, sa lumang tipan, kung sino yung hari o nasa kaupo sa kapangyarihan, ang mga tao hindi basta-basta nakakalapit. Dahil, bakit po? Hindi lamang kailangan humingi ka ng permiso, pero minsan nagre-resulta ito ng buhay mo. Kasi pagka lumapit ka sa trono ng may kapangyarihan at hindi ka nagustuhan ng hari, pwede ka niyang patayin kung hindi niya gusto ang ginawa mo. Pero kung ihambing natin yun, ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono, anumang oras, anumang araw, pwede tayong lumapit dahil sa ginawa ng Diyos sa ating buhay at sa ating paglagak ng ating pananampalataya sa Kanya. So mga kapatid, yan lamang po ang ating napag-aralan ngayong umaga. Ang dalangin ko na patuloy tayong magpasalamat, pagpakatatag sa ating pananampalataya. Patuloy nating ituon ang ating puso't isipan, paningin kay Kristo Jesus dahil si Kristo lamang ang ating dakilang tagapamagitan. So tayo po sandaling yumuko at manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Dahil sa ginawa niyo po, pag-alay niyo po ng buhay ninyo at paghihirap na dinaanan niyo po sa krus ng Kalbaryo para po sa aming, bilang maging kabayaran sa aming mga kasalanan. At sa pagkakataong kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala na pong hihigit pa dito, Panginoon, sa ginawa niyo po. Kaya sa araw-araw ng aming buhay, turuan niyo po kami na tunay na magpasalamat po sa inyo, kilalanin ang dakilang pagkilos at gawa niyo po ang mga maghihirap na pinagdaanan niyo po para lang mabayaran ang aming mga kasalanan at daling kami sa isang buhay na walang hanggan, daling kami sa presensya ng Diyos Ama, taglayin ang kagalakan na ito pong lahat ng ito ay dahil lamang sa ginawa niyo po sa amin. Ikaw po ang patuloy na itinataas namin sa aming buhay, sa aming pagsamba ngayong umaga,
Sa lahat ng panahon ng aming buhay, dalangin po namin na kayo lamang po ang maparangalan at wala na pong iba. Maraming salamat po muli, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, hinihiling po namin ito. Amen. Sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon. Habang po tayo ay hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, si Jesus na banal, walang bahid ng kasalanan at tuwid, niligtas na tayo sa ating mga pagkakasala at siyang naging dakilang tagapamagitan natin upang tayo ay makalapit sa ating Diyos Ama. Kaya salamat Panginoon sa sukdulang pagmamahal at sa sukdulang biyaya na iyong pinagkaloob sa amin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Nibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan at walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Mga minamahal, bigyan natin ng parangal ang kabutihan ng Diyos sa napakinggan natin mula sa Kanyang banal na salita. Ihanda natin ang ating pag-aalay na ating mga kaloob na may kagalakan at buong pusong nagtitiwala sa Diyos na lumikha. Ayon po sa Kawikaan, Kapitulo 3, talata 9 hanggang 10, Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Kay Kristo ating ialay ang kalakasang taglay at ang sundin nating tunay kalooban niyang banal. Si Kristo ang lagi nating sundan sa kanyang kahilingan, pagtatapat na sa kanaian, sampu ng ating kalakasan. Kay Kristo ating ialay ang kalakasang taglay, sa kanyang katotohanan tayo ay manindigan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami pimuli, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong walang sawang kabutihan na ginagawad mo sa iyong mga anak, Panginoon. Purihin ka, dakilain ang lahat ng kabutihan mo. Ama, sa aming mga paghahandog na ito,
Muli, hindi kami nagbigay dahil gusto lang namin, kundi nais naming ibalik at kilalanin ang kabutihan na ginagawa mo sa aming buhay. Lord, kaluguran mo po ang mga anak mong ito, O Diyos. Kaluguran mo po ang mga biyaya, pagkapala na ginamit mong daluyan ng iyong pagkapala para sa amin. Ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga kumpanya. Lord, i-bless mo po ito. At hayaan mo, Panginoon, hayaan mo na ilagay namin sa aming puso't isipan ang kagalakan na magandog para sa iyong gawain sa iglesyang ito, O Diyos. Dalangin ko nga po, O Diyos, patuloy mong i-bless ang church na ito, ang iglesyang ito, ang iyong mga anak na narito, Panginoon. Hayaan mo na patuloy ka naming kilalanin na ikaw yung Diyos na hindi kailanman ay hindi nagpapabaya sa amin. Salamat po. Salamat sa walang sawang pagmamahal. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tayo po tumayo, awitin natin the doxology. Nakatayo at tinatawagan po si Elder Bong para sa pagwawakas ng panalangin at benediction. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, tunay po ang kagalakan sa aming puso na sa muling pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin na masamba ka namin sa umaga pong ito. Alam po namin na ang pribileyong ito ay hindi nararanasan ng marami. Pero Panginoon, salamat po dahil sa umagang ito, kami po ay sama-samang sumamba po sa inyo at kinilala ang kabanalan at kapangyarihan niyo po sa aming buhay. Salamat Panginoon dahil sa laki ng pag-ibig niyo po sa amin. Ito po ang naging dahilan upang abutin niyo po kami mula sa kinasasadlakan naming karumihan ng aming buhay. Inibig niyo po kami ng walang kondisyon na hinihingi, ngunit nilinis, pinatawad, at binigyan ng karapatang lumapit po sa inyo sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa aming buhay at sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, sa umaga pong ito, sa amin pong pagtatapos, ikaw lamang po ang dinadakila namin, pinasasalamatan, pinapupurihan, hindi lamang sa mga oras na ito, pero sa lahat ng panahon ng aming buhay. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, na sa darating na linggong ito, dalangin po namin na ang aming natutunan ngayong umaga ay manatili po nawa sa aming puso't isipan at maging gabay namin ito sa isang matuwid na pamumuhay sa mga araw na darating. Sa kabila ng lahat na ito, sa mga kapatid po namin, Panginoon, na sa darating na linggo ay merong kanya-kanyang kaabalahan na iintindihin. Dalangin po namin na pangunahan niyo po nawa sila. Sa mga kapatid po rin namin na sa mga panahon pong ito, kung sila man po ay dumadaan sa anumang uri ng karamdaman, kagalingan nagbubuhat po sa inyo, Panginoon, ang dinadalangin po na nais po namin ipagkaloob niyo po sa kanila. Sa mga kapatid po namin na sa darating na linggo, kung sila man po ay magbabiyahe sa malalayong dako, sa malalayong lugar, o maging ang pagbiyahe nila ay bahagi ng kanilang pagpasok sa araw-araw sa kanilang pinagtatrabahuan, sa mga kabataan namin na pumapasok sa kanilang mga eskwela, dalangin po namin ang pag-iingat na igawad niyo po sa kanila. Kung paano po sila iningatan sa kanilang pag-alis sa kanilang tahanan, ay ibalik niyo rin po nawa sila ng ligtas, pabalik sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mahal sa buhay. Sa mga kapatid po namin na sa darating na linggo ay maaring kailangan ng patnubay at gabay niyo po ng wisdom na nagbubuhat po sa inyo dahil sila po ay bubuo ng isang importanteng desisyon sa kanilang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na gabayan niyo po sila na sila po ay makapagdesisyon ng ayon po sa inyong salita at sa inyong kalooban.
Sa lahat ng bagay pong ito, Panginoon, sa inyo po namin ito pinagkakatiwala. Maging ang mga kapatid po namin na maaaring may pangangailangang pinansyal para tugunan ang mga gastusin araw-araw sa buhay at kung maaaring mga kailangang bayarin sa linggong itong darating, Lord, kami po yung maasa nagtitiwala na yung pagpapalang pinansyal niya po ang pagkakaloob niyo rin po sa inyong mga anak. Lord, salamat dahil sa iyo lamang po talaga kami titingin, aasa at magtitiwala sa buhay. Sa buhay po namin ito, wala na po kaming aasahan na iba. Kayo lamang po, O Diyos, dahil alam po namin na kapag kayo ay nakatingin sa amin at binubuksan niyo po ang inyong kamay, sinasatisfy niyo po ang desire ng inyong mga anak. Pero kami po ay alam po naming malulungkot kung kayo po ay tatalikod at ilalayo ang paningin sa amin. Kaya kami po, buong pagpapakumbaba po kaming lumalapit po sa inyo, O Diyos, humihingi ng inyong pagpapala at pag-iingat at pangunguna sa amin sa linggong ito. Mga kapatid sa Christian Community Church of Novaliches, tanggapin nyo ang pagpapala ng ang bendisyon ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you His shalom. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga pagbati at patalastas, kinagalak natin na makasama ang mga bumisita at sa mga online worshipers sa ating pananampalataya ngayong umaga. Inaasahan namin ang inyong mga pagdalo uli sa mga susunod pang mga linggo ng panambahan. Welcome din po kay Sister Lady Jeline Teodosio. Pagbati sa mga magdiriwang ng kanyang kaarawan, ang ating isa sa mga housekeeper ng ating church, si Renante Sabakan. Maligayang pagbati sa iyong kaarawan. Marso 25, Jemima Marabor. Pagbati sa mga nagdiriwang ng kanyang anibersaryo ng kasal, ang ating elder na magiting, Elder Byron at Sister Irene Gatchalian. Maligayang pagbati po. Inaanyam po namin kayo na dito sa aming harapan upang maipanalangin po namin kayo ng korigasyon. Si Nante, andiyan ba si Nante? Ama ng Diyos, kami po muli nagpupuri sa buhay ni Renante, ni Kuya Nante, Panginoon, at ni Jemima Marabor na kung saan, Lord, tunay nga, nagpapakita lamang na ikaw yung Diyos ng kanilang buhay at sariling tagapagligtas. Lord, dalangin namin sa mga anak mong ito, O Diyos, na i-bless mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Kung paano mo sila ibinilesa sa nagdaang taon ng kanilang buhay, Lord, gayon din, maranasan nila ang iyong biyaya, tabag at pagpapala sa kanilang buhay. Lord, dalayan ko kay Kuya Nante o sa aming Kuya, Panginoon, na patuloy mo lamang siyang bigyan ng magandang kalusugan at anuman po yung pangarap pa niya sa kanyang buhay, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, at bigyan ng katugunan. Salamat po din po sa buhay ni Jamaira Marabor, Panginoon, na anak ni Pastor Kokoy. Lord, na iniwala kami na ang batang ito ay nilikha mo
para sa kanilang pagpapala ng kanilang magulang, Panginoon. Nawa, dalangin namin sa batang ito na patuloy na lumaki siya ng mabuting nilikamo at mabuting anak nila, Pastor Kokoy, Panginoon, at maghari ka sa kanya ngayon pa lamang, Lord, pagharian mo ang kanyang buhay hanggang sa kanyang paglaki, ay Lord, ganun din, ay ang kalooban mo at ang iyong pagmamahal ay patuloy niyang makamit ito, Panginoon. Salamat po sa batang ito, Panginoon, na isang pagpapala na pinagkaloob mo sa kanila. Ganun din po, Diyos, patuloy din namin tinataas iyo, si Sister Irene at si Elder Byron, Panginoon, si Elder Bong, dalangin na po namin, Panginoon, ang mag-asawang ito, Panginoon, na kung saan, Lord, ikaw nga po ang Diyos na nagpapatatag sa kanilang pagsasama. Tunay na ikaw yung Diyos na, Lord, naging guide nila, gabay nila sa buhay nilang ito, O Diyos. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang kalusugan. I-bless mo po ang buong buhay nila, O Diyos. Hayaan mo na ang buhay, lalo na po si Elder Byron, Elder Bong, Panginoon, at Sister Irene, na yung kanilang buhay ay maging, Lord, isang magandang halimbawa sa simbang ito, Panginoon, na naglilingkod ng tapat, naglilingkod ng merong kagalakan sa iyo, Panginoon. Lord, anuman po yung desire nila, anuman po yung kanilang mga plano pa sa buhay, Lord, nainiwala kami, nabibigyan mo rin po ito ng katuparan. I-bless mo po kung paano mo sila binless sa nagdaang taon ng kanilang buhay. Lord, patuloy na maranasan nila ito, O Diyos. Salamat po. Ito po ang sama-sama naming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Happy anniversary po. So sa ating pong patalastas, meron po ba? Prayer meeting po. Ito po ay ginaganap namin tuwing Miyerkules dito po sa likod ng simbahan. Kung kayo po ay naniniwala na ang bawat panalangin ay may kasagutan, inanyahan po namin kayo. At makapangyarihan po ang bawat pagsasama-sama ng panalanginan. So, sa tuwing Miyerkules po yan, alas 9:30 ang start po namin. Magkakaroon po ng OCC meeting after worship service. Calling for our OCC volunteers March 28 para po sa March 28, 26. So yun lamang po. Meron po bang iba? Grace in progress. Sino po pwedeng mag-ano neto? Ano ba itong grace in progress? March 22, 2026. Good morning po. Mamaya na po gaganapin yung film showing natin, yung mga KR Youth po. Inanyahan po ang lahat na magstay after worship service. Dahil mag-start po tayo ng 2 p.m. Mamaya ang ating papanoorin ay Grace in Progress. Connected po ito sa laging program din po natin nung Feb-Ibig. So wala po sana ang uuwi at lahat po ay inaasahang dumalo ang ating mga KR Nova. Thank you po. So wala na po. Batch 2 KR CMN Mercanto. Kailan po ito? So, good morning po. Yung batch 2 po ng KR, CMM and merch po is open pa rin po siya. So, sorry po ulit sa delay po na orders po sa tote bags. Sana po, praying po na next week po matanggap yun na po yung mga tote bags po. Pero open na po kami for iba pa po. For batch 2 po ng pre-orders po ng mga tote bags, polo shirts, and bag tags po. Tapos po, next slide po ay yung sa movement po nating camp sa darating po na April 30 to May 2. Ngayon na lang po yung ngayon na lang po namin tatanggapin po yung decision po ng KR kung sasama po ba sila or hindi po. Kasi po, may hinahabol po tayong deadline po na yung fee po na 2,500 po. Kasi hanggang lang po siya, March po. Yun lang po. Thank you po. Thank you po. So, meron po tayong prayer change and service, April 1, 2026.
Prayer chain 8 to 9. Deacon Baby Parungaw, pakitanda na lang po yung inyong minister sa oras na sa araw na yon. 10 to 11 a.m. Deacon Tay Rivero. 2 to 3 p.m. Elder Drilon. Prayer service po natin 5 p.m. Ang speaker po natin ay si Elder Bonga Chalian. Yan po ay gaganapin sa April 1, 2026. Prayer change and service. Family Day. So, naniniwala ko na kayo'y nananabik na sa araw na ito. Dito po ay gaganapin sa Addis Private Resort. May 16, 2026. Dito po ito sa Road 45, Corner Road 47, Congress Village, Barangay 173, North Caloocan. Malapit lamang po ito sa atin. So sa huling pagtatapos, sama-sama po tayong awitan muli ang Panginoon. Tayo po tumayo. Muli po nating awitan ng ating Panginoon na walang katulad, wala nang hihigit pa sa Kanya, wala na kang ibang katulad mo, Panginoong Hesus. Maaari po tayong umikot at makipagkamayan po sa bawat isa. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba na hihigit pa sa iyo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba na hihigit pa sa iyo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, na may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan, siyang sumako sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ang iba na higit pa sa iyo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala nang ang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan, siyang sumako sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Sa puso ko ikaw lamang ang maghari at manahan, ang siyang sumako sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ang ibang katulad mo. Pagkat wala nang ang ibang katulad mo.
pagkat wala nang ibang katulad mo.